Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga din sa inyong mga kapatid. Amen. Naalala niyo pa yung mga buhay-buhay natin, mga kapatid? Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa buhay natin sapagkat sa bawat pakikinig na salita niya ay mayroon siyang itinuturo at binabago na tayo from glory to glory. Amen? Marami tayong naririnig, mga kapatid. We call it hearsay. Amen? Kuro-kuro, sabi-sabi, hearsay. Sabi ng aking kaibigan na si Webster, kaibigan ko yun, si Webster. Ang ibig sabihin daw ng hearsay ay, it is an opinion contrary to the accepted opinion belief. Mga kapatid, hearsay. Sabi-sabi, napakinggan, kuro-kuro, kuro-kuro. Amen? Alam mo kung saan galing yung kuro-kuro na yan? Galing sa Japan yan. Amen? Glory to God. Pero hindi na tayo naniniwala dyan, mga kapatid. Doon pa lamang sa ibig sabihin yan, contrary to the accepted opinion. Contrary. Amen? Doon pa lamang ay wala nang bahid na katotohanan. Amen? Wala siyang bahid na katotohanan. Hearsay. Walang bahid na katotohanan. Amen? Nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Naniniwala ako, tayo po ay nakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Marami dyan sa paligid. Marami tayong nasasagap sapagkat very alert po yung ating satellite kuminsan. Amen? Kuminsan ay nakikisaw-saw pa tayo. Uy, anong mayroon sila? Yan. Kuminsan nakikigimik tayo. Amen? Pero ngayon, mga kapatid, tayo po ay Kristiyano na, wala na po yung chismisan. Amen? Wala na yung kuro-kuro. Wala na yung sabi-sabi. Amen? Kundi nais ng Panginoon na tayo po ay makinig lamang ng mga katotohanan. Amen? Kung walang bahid na katotohanan yan, mga kapatid, huwag po nating i-take. Amen? Tayo ay tinuturuan na ng Panginoon na wala nang ibang pamantayan sa buhay natin kundi yung salita niya. Pero ang tanong, paano kung hindi mo alam yung katotohanan, yung salita niya? At i-entertain mo, ganun ba? Talaga? Di ba? So, yun po yung matatanim. Alam niyo, mga kapatid, what we believe is what we get. What we believe is what you are. Ano yung pinaniwala mo noon? Yung hanggang ngayon. What you believe is what you will be. Amen? Ano yung pinaniwala mo noon? Ngayon, yan ka. What you believe is what you become. Amen? Yan ang magaganap sa buhay mo. Kasi yun ang pinaniwalaan mo, and yung pinaniwalaan mo, mga kapatid, it will also affect your life, even your whole life. Amen? Tingnan niyo po yung buhay natin noon, mga kapatid. Pinaniwalaan natin yung sinabi ni ganito, na walang katotohanan, hindi naman natin alam yon. Yun yung pinaniwalaan natin. Dala-dala natin. Amen? Pero ngayon, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon upang sa ganun makalaya sa lahat ng yan. Amen? Iku-cross-check natin yung mga natutunan natin nung tayo po hindi pa mananampalataya, kung mayroon siyang bahid na katotohanan o hindi. Pag walang bahid na katotohanan, itapon nyo sa apoy. Amen? Kalimutan na natin yon, apakan na natin yon, mga kapatid. Amen? Sapagkat napakahalaga, mga kapatid, yung katotohanan na magiging pamantayan natin sa buhay. Amen? Naniniwala tayo, pag tayo po ay nabubuhay sa katotohanan, sa salita ng Diyos, tayo ay lalakad ayon sa Kanya. Amen? Pag tayo po ay lumakad ayon sa Kanya, for sure, maganda po ang buhay, mga kapatid. Mapayapa.
kahit may bagyo sa buhay natin, nananatili tayong masaya, may kapayapaan. Amen? Doon mo masusukat yung tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi dahil nakikita mo, magaganda, gugwapo, masasaya. Amen? Ang tunay na kapayapaan, pag nandoon ka sa mga malulungkot na paligid, may problema, may bagyo, may pagsubok, pero mayroon ka pa rin kagalakan. Amen? Yun po yung tunay, mga kapatid, na kapayapaan. Ay, doon ako dahil masaya sila doon. Hindi. Yung hindi sila masaya, pero ikaw ang naghahatid ng kasiyahan. Sapagkat sa gitna ng kalungkutan, ikaw ay masaya at may kagalakan. Amen? So, nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, na hindi tayo nakikinig basta-basta sa mga sabi-sabi, kuro-kuro, chismisan. Amen? Kundi tayo po ay makinig sa katotohanan. Amen? Sabi ng Psalm 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Amen? Mainam na tayo ay magtiwala sa Diyos kaysa pagkakatiwalaan natin ang tao. Amen? Marami tayong nasayang na panahon, mga kapatid. Marami tayong nasagap ng mga sabi-sabi, kuro-kuro, kung ano man yan, walang bahid ng katotohanan. Kung ano yung naging pamantayan ay namana natin. Pero ngayon, mga kapatid, bilang Kristiyano na tayo, mabubuhay na tayo sa salita ng Diyos. Amen? Bakit? It is better to trust in the Lord, amen, than to put confidence in men. Sapagkat, mga kapatid, nais ng Panginoon bilang anak niya, tayo po ay magtiwala sa Kanya, higit sa lahat. Amen? Sabi ng Colossians 3 verses 2 and 3, let us focus our minds on things above, not on things below. Amen? Yung pamantayan natin, mga kapatid, ay maayon doon sa pamantayan ng langit. Amen? Tayo po ay nakapokus doon sa langit, hindi dito, mga kapatid, sa lupa. Bakit? Tayo po ay pansamantala lamang dito. Tayo po ay isinugo ng Lord dito for a purpose. Niniwala ba kayo may purpose tayo dito, mga kapatid? May layunin si Lord? I believe meron po tayong layunin at naunawaan po natin yung layunin ng Lord sa buhay natin. Amen? Pag hindi po natin naunawaan yon, maunawaan natin sapagkat sa magitan ng salita ng Diyos, ipapakilala niya ang kanyang banal na layunin sa buhay natin. Amen? So maraming tao, mga kapatid, nag-iisip, nag-aakala. Amen? Ito yung nais nilang gawin, dapat nilang gawin. Pero ano ba talaga ang nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid? Amen? Marami tayong pinaplano sa buhay. Pero ano ba sinasabi ng Lord? Kailangan po yung plano natin ay yun po yung inapruban ng Lord sa buhay natin. Amen? Marami tayong iniisip. Marami tayong pinaplano. Hindi po kasalanan yung mga kapatid. Pero ang mahalaga dito ay mananaig si Lord sa buhay natin. Amen? Lord, kung ano yung lulubin mo, yung po, Lord God, ang mangyayari sa buhay ko, yun po ang susundin ko. Amen? Ito po yung katwiran natin, mga kapatid. Wala na yung katwiran natin noon. Noon, nangangatwiran tayo, ito yung nakikita mo. Amen? Hindi sa nakikita mo, kabumasi, kundi sa Lord, katumingin. At yun ang tunay na basihan natin, mga kapatid. Pwedeng sabihin mo yung sa mata mo ay maganda, okay. Amen? Pero, hindi yun ang sabi ng Lord. Tinatanong natin si Lord lagi, Lord, ano po yung lulubin mo sa aking buhay? Sa bagay na ito. Nandito na ako, Lord, sa sitwasyon na ito. Amen? Maalala niyo po yung kwento ni Lot at si Abraham sa Genesis. Hindi ako nagkakamali sa Genesis 6 po. Ano sabi ni Abraham? Nung sila ay mamimili na ng, kasi napakarami na nilang tupa,
Marami na silang inaalagaan at napakalawak na. So, kailangan nila maghati. Amen? Sabi ni Abraham, sige, mamili ka. Kung ano yung matitira sa akin na. Sabi niya, kaliwa ba o kanan? Dito ako sa kaliwa. Amen? Pero kay Abraham, ang kanyang pamantayan, Lord, kung ano yung ipagkakalob mo sa akin, tatanggapin ko. Amen? Nakikita niyo mga kapatid yung attitude ng isang Kristiyano. Lord, kung ano yung nais mo sa buhay ko. Kung ano yung gusto mo, Lord, yun ang magaganap. Yun ang susundin ko. Amen? Mga kapatid, ito po yung ipinapakita ng Lord sa buhay natin. Nais niya na si Lord po yung maghari sa buhay natin. Siya po yung magtitik control ng buhay natin. Amen? Tayo po tumayo mga kapatid at basahin po natin yung Matthew 8 verses 5-13. Sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. Sa Matthew 8 verses 5-13. Yan po mga kapatid. Opo, yes. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, teaching him, saying, Lord, my servant lies at home, sick of the palsy, grievously tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou should come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to them that, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. And last verse, and Jesus said unto the centurion, go thy way, and as thou hast believed, so it be done unto thee. And his servant was healed in the same hour. Let us pray. Heavenly Father, once again, narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Batid niyo, Panginoon, ang aming sitwasyon. Ngunit, Lord, hindi kami tumitingin sa sitwasyon namin, Panginoon. Hindi kami tumitingin, Panginoon, sa aming paligid. Kami, Panginoon, ay tumitingin sa iyo. Nananahan kami sa iyo. Ano man ang nangyayari sa aming paligid, ano man nakikita ng aming mga mata, ano ba naiisip ng aming mga isip, Lord, nais mo, Panginoon, na ituon namin ang aming buhay sa iyo lamang, O God. Lord, nais mo, Panginoon, na patuloy, Panginoon, kami, O God, na lumakad ayon sa iyong direksyon. Lord, naniniwala kami sa bawat sasabihin mo sa amin ay magkakaroon, Panginoon, ng kapangyarihan sa buhay namin. Kung ito, Panginoon, ay amin tatanggapin at paniniwalaan at gagawin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ayaw mo, Panginoon, tulad ng aming nabasa, salita mo, mangyari, Panginoon, ang nais mo rin sa buhay namin, Panginoon. Sa aming pag-aaral, sa oras na ito, Panginoon, ikaw ay patuloy, Panginoon, ang ugat, tumilo sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Ayaw mo, Panginoon, ang kalooban mo lamang, Panginoon, na siya mahayag sa oras na ito, Panginoon, sa buhay namin. At Lord, matanggap mo namin, Panginoon, ang tunay na mong mensahe, Panginoon. At katagpuin mo, Panginoon, O God, ang bawat pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, sa buhay namin. Lord, ano man ang hadlang sa aming buhay, sa aming puso, Lord, binubuksan namin, Panginoon, mga buhay. Malaya ka, Panginoon, O God, na kumilaw sa buhay sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Linisin niyo po kami, Panginoon, ng banal mong dugo, pang ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging handa sa bawat sasabihin mo sa buhay namin sa oras na ito, Panginoon, upang
matanim sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Mangyari po, Panginoon, na nilaan mo, Panginoon, na nais mo, Panginoon, ay parating sa bawat isa sa amin. Lord, ay tugunin mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ang araw na ito ay araw na kung saan Ikaw ay patuloy, O God, na mahahayag sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na madadakila. Lord, let there be an attentive mind. Let there be, Panginoon, O God, a fruitful heart. Let there be a fertile heart, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, gawin mo po kami, Panginoon, na busilak sa iyong harapan. At Lord, lahat ng salita mo, Panginoon, O God, ay matatanim sa buhay namin, Panginoon, sa aming puso, upang kami, Panginoon, ay hindi kasala laban sa iyo, Panginoon. At Lord, patuloy na babaguhin mo, Panginoon, ang aming mga buhay sa mamagitan ng salita mo. Panginoon, ito po kami, O God, nagpapakumbaba, nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Humihingi ng tawad sa lahat, Panginoon, ng aming pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Ayaw mo, Panginoon, O God, sa aming harapan, sa iyong harapan, Panginoon, ang aming mga buhay, ay aming, O God, isurrender, Panginoon, isuko sa iyo, Panginoon, na may kababaan ng loob. At Lord, patawarin niyo po kami. At naniniwala kami, Panginoon, sa oras na ito, kami mga pinatawad mo, Panginoon. Nilinis mo upang ang salita mo, Panginoon, O God, ay malaya, Panginoon, O God, na matanim sa puso namin. Salamat po, Panginoon. Have your way. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Itong kwentong ito, mga kapatid, kung titignan po natin, meron pong isang centurion or official, military officer, na lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin nito sa buhay natin? Military officer, lumapit kay Lord. Mayroon po siyang alalahanin, mayroon po siyang problema, mayroon siyang nais na ilapit sa Panginoon. Hindi para sa Kanya, kundi para sa Kanyang alipin. Amen? Mga kapatid, kung titignan natin yung attitude ng centurion na ito, ano ang ginawa niya, ano ang nasa puso niya, ano ang katauhan niya, mga kapatid, nandoon po yung pagrespeto sa ating Panginoon, pagkilala na siya ay Diyos, makapangyarihan. Amen? Pagkilala at pagrespeto, nandoon po yung kababaan ng loob niya. Bagamat siya ay military officer, pwede naman siya magpadala ng kanyang mga tauhan para tawagan si Lord. Amen? Wala pang cellphone noon, kailangan mong personal na puntahan. Hindi kagaya ngayon. Amen? Mga kapatid, ngayon ay anywhere nakakatawag tayo sa Panginoon. Amen? Pero ipinakita ng Panginoon sa buhay natin nung siya ay nandito pa sa lupa. Na nais niya ang lahat ng tao na may pangangailangan sa Kanya ay lumapit na may kapakanan ng loob at may pananampalataya. Which is ito po yung nangyari sa buhay ng centurion na ito, mga kapatid. Amen? Ang attitude niya ay nagpakumbaba siya, bagamat siya ay mataas na tao, at ang kanyang kahilingan ay para sa kanyang tauhan lamang. Amen? Pero kung titingnan natin, mga kapatid, mayroong itinuro si Lord sa buhay natin. Ano man ang katayuan natin sa buhay, mayaman na mayaman ka man, manager ka man, presidente ka man. Amen? Kailangan mo lumapit sa hari ng mga hari. Hari ka man, pero ang ating pinaglilingkuran ay hari ng mga hari. Amen? Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Ibig sabihin, pinakamataas sa lahat. Alam niyo ba na si King Fahad noon, lumalapit din sa Diyos. Dahil sa pagtitiwala niya sa isang lingkod ng Diyos. Lagi niyang pinapatawag si Pastor Benhen sa Saudi Arabia. Amen? For 5 consecutive years na siya po ay 50-50 yung buhay niya. Siya po yung pinapatawag niya lagi para mag-pray over sa kanya. At na-extend yung life niya for 5 years because of God through the life of Pastor Benny. Amen? That is why it was amazing na nung namatay siya,
at pumalit yung kapatid niya si King Abdullah ngayon. Akala namin dahil si King Abdullah, nung prinsipe pa siya noon, siya po ang may hawak ng MOI. At kontrolado niya ang Saudi Arabia, talagang mahigpit. Pero, nakakamangha mga kapatid, nung siya po ay naging hari, yun po yung naiisip namin, kung noon nung siya prinsipe ay napakahigpit niya. Much more pa kaya ngayon dahil hari na siya. Pero, yun lang po yung naiisip namin. Pero hindi po yan ang plano ng Panginoon. Sa magitan ng kanyang lingkod, ipinakilala niya ang kanyang kapangyarihan. And I believe these people, the royal family, they know God. Amen. Alam nila ang Diyos at nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. At sila mga kapatid, siya nung siya umupo, yung akala namin, yung inisip namin, nagkamali kami doon. Ginawa niya maluwag. Amen? Otherwise, wala tayo rito mga kapatid. Nasa desierto pa tayo, kagaya ng ginagawa namin noon. Nasa desierto kami. Doon kami nag-worship sa desierto. Gahanap kami ng isang puno para mag-worship sa ilalim ng puno. Amen? Pero glory to God. Time na si King Abdullah umupo, naging maluwag po, mga kapatid. Nais niya, nasa lugar lang tayo na kung saan tayo makakaabala. Amen? Sa kapitbahay, meron po tayong kalayaan. Amen? So, nakita niya po yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, glory to God, mga kapatid. Like this also in our passage na nabasa, itong centurion na ito, mga kapatid, nagkaroon siya ng kababaan ng loob. In-honor niya ang Lord. Amen? Bagamat siya po ay may mataas na rangko, ngunit siya po yung mismo, personally, na lumapit sa Panginoon. Amen? Ano man ang katayuan natin sa buhay, mga kapatid, tayo po ay lalapit sa Diyos. Amen? Mas mainam na ikaw ang lumalapit sa Diyos. Amen? Pag ikaw ang lumapit, ikaw mismo yung makakaranas. Amen? Wala na yung, Father, ito po yung aking kasalanan. Blah, blah, blah. Okay, dasalin mo ito, blah, 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 blah. Amen? Wala na po yung mga kapatid. Nung namatay si Lord sa krus, pinalaya niya tayo sa ganong katuruan. Amen? Binuksan niya yung kusina para sa atin, para tayo po ay makapagdirekta sa Kanya. Amen? Tayo po ay nakakalapit anytime, anywhere. Nakakalapit tayo sa Kanya. Amen? Pero nakakalungkot. Hanggang ngayon, marami pang hindi nakakalaya. Nandoon pa rin sila sa maling katuruan. At tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Amen? Sa ating pagbabakasyon sa Pilipinas, magpagamit tayo. Amen? Kung paano ang Lord binuksan niya ang kurtina sa atin, tayo ang gagamitin niya para buksan ang kurtina sa kanila. Amen? Na sila ay makaka-access directly to God sa magitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Ito po yung napakagandang nangyari sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Tayo po ay binubuksan ng Lord sa katotohanan. Kagaya ng centurion na ito, mga kapatid. In-honor niya ang Lord. Kinilala niya, siya ay makapangyarihan Diyos. Amen? Naghihimala, nagpapagaling. Sabi niya, malala yung aking alipin. Amen? Baka sa ano, kung titignan mo yan, parang gulay na siya. And gulay. Amen? Pero nandun pa rin yung pagtitiwala at lumapit itong centurion sa Lord. Amen? Ano ang itinuro ng Panginoon sa atin? Tayo po ay lumapit sa Diyos anuman yung alalahanin natin. Amen? Tayo po ay lumapit sa Diyos na mayroong pananampalataya at pananloob. Amen? Kung lalapit ka sa Diyos na pananampalataya, wag na, masasayang lang. Amen? Bakit? Sabi ng Hebrews 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Amen? Hindi mo siya mapiplease doon. Kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan mong maniwala sa Kanya. At ito po yung nangyari sa centurion. Amen? So, anong sagot ni Lord? Sa verse 7, anong sagot niya? Lord,
Nung sinabi ng centurion, sabi ng centurion, Lord, my servant lies at home sick of the palsy and grievously tormented. May sakit po yung aking tauhan. Sabi ni Lord, sige, ako'y pupunta sa iyong bahay at pagagalingin ko siya. Amen? Mga kapatid, there are times in our life the Lord will tell us, sige anak, pagagalingin kita. Punta ka doon. Kaya ganito, kuminsan ganun po yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin. Pero this time, ang sabi ng centurion, bagamat si Lord, sabi niya, pupunta ako sa bahay mo at pagagalingin ko siya. Dito po namangha si Lord nung sinabi ng centurion. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou should come under my roof. But speak the word only and my servant be healed. Amen? At sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Grabe po yung pag-honor niya, yung pagrespeto niya sa Lord. Amen? We expect, mga kapatid, na ito po ay military soldier, high-ranking official siya. Maganda ang bahay nito. Presentable din para sa Panginoon. Amen? Pero hindi po, mga kapatid, hindi po ganoon ang nasa isipan niya. Lord, hindi ako karapat-dapat na papasukin ka sa aking bahay. Sabi niya, sabihin mo lang ang iyong salita. Magsabi ka lang, Lord. At siya'y gagaling na. Magsabi ka lang, Panginoon. Gagaling na siya. Amen? Magsabi ka lang. Have you ever heard God speak to us? Nung lumapit tayo, Lord, ito po yung alalahanin ko. Ito yung problema ko. Ito po yung request ko sa iyo sa oras na ito. Sabi ni Lord, ito yung sasabihin. Ito yung pagagawa ko sa iyo. Tayo ba ay nakarinig na ng salita ng Diyos? Yung boses niya mismo. Amen. Nais siya makarinig siya, mapakinggan natin siya. Amen. Figuratively, mga kapatid, sa kwentong ito, makikita po natin na nais ng Panginoon sa buhay natin na kung nagnanais kang marinig o mapakinggan ang boses ng Lord, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Hindi yung punong-puno ka o mayroon kang mga dalaan o iniisip at lalapit ka sa Panginoon. Ikaw ay magpapalinis muna sa Kanya. Nais ang Panginoon na ikaw ay empty. Nais niya na ikaw ay walang-wala. Mawala yung iniisip mo, malayo yung lalahanin mo, walang-wala. Nais ang Panginoon, empty ka na nasa harapan ka. Empty. Huwag kang lalapit sa Kanya na punong-puno yung isip mo, yung preoccupied ka. Hindi mo siya mapapakinggan. Pero kung wala kang iniisip, tinanggal mo yan lahat, empty as empty, malinis ka, nagpalinis ka sa Kanya, for sure, mga kapatid, mapapakinggan mo siya. Amen? Kasi walang sagabal. Ang concentration mo ay sa Kanya. Kung ang isip mo ay mayroon kang iniisip, sabihin na natin, mayroon kang plano, ito pinaplano mo. Para bang nilapitan mo si Lord, na Lord, i-approve mo yung plano ko. Lord, ito yung plano ko. Mangyayari ito, Panginoon. Amen? Pero we have to lay down to God. Ibigay natin kay Lord at siya yung mag-approve noon, mga kapatid. Amen? Pero hindi mananaig yun sa isipan natin, mga kapatid. Otherwise, masasabi mo na yung pa rin yung plano ko inapruban ng Lord. Kasi preoccupied ka sa plano na yon. Amen?
Nais ng Panginoon na kung anong mayroon dyan, iyahin mo sa Kanya. Ibigay mo at malinis yung isip mo. For sure, mga kapatid, mapapakinggan mo ang boses ng Lord. Amen? Sasabihin niya kung ano yung lulubing niya sa buhay mo. Amen? Hindi po batayan, mga kapatid, bilang Kristiyano, normal na tayo ay magpapatuloy sa man tayo. Badako, mga kapatid. Mapunta tayo ng saan man yan, Amerika man yan, Pilipinas man, saan man yan. Bilang Kristiyano, magpapatuloy tayo. Normal yun, mga kapatid. Pero ang tanong, ano ba ang plano ng Lord sa buhay natin? Ano ba yung lulubin ng Lord sa buhay natin? Ano ba ang panawagan ng Lord sa buhay mo? Kailangan mo matukoy yan, kailangan mo malaman yan sa harapan ng Panginoon. Amen? At yun po ang magiging basehan natin sa ating pagkilos, sa ating buhay. Amen? Alam niyo mga kapatid, kung ano yung naririnig mo sa mga iba-iba, kagaya mga heresy, ganito. Hindi. Yan ay mga ideal nila, mga kapatid. Pero ikaw mismo ay mayroong kang plano sa Panginoon. May plano si Lord sa buhay mo. Na yun ang dapat mong malaman at maunawaan sa buhay mo. Hanggat hindi mo yun natutukoy, hindi magkakaroon ng tamang direksyon ng buhay. Amen? Mga kapatid, way back, nung ako po ay nag-uumpisa pa lamang sa trabaho, ang dami pong nanggugulo sa akin. Pero maliwanag na ibinigay ng Lord yung trabaho na yan sa akin. At naniniwala ako na yan po ay binigay ng Lord sa akin. So nung ako'y bago pa lamang dyan sa kumpanya, dahil ako'y nag-iisang Pilipino na magiging kakumpetensya nila, ay pilit nila akong sipain. Pero nakakailag ako. Kaya hindi ako nasisipa. Amen? So, glory to God. Dahil pag sinisipa ko, tinutulak ako ng Lord. So, yung sipa ay nasisipa lang sa hangin. So, glory to God, mga kapatid. Ang wisdom ng Lord sa akin, during those time, sige, every night, trabaho na doon sa factory. Pagdating ko ng kwarto, trabaho pa rin. Bakit kaya? Dahil doon sa wisdom ng Lord. Sulat mo lahat ng mga nangyayari at ginagawa mo. Yan. Time comes, ito na po. Pinagkaisa na ako. Lumapit sila sa aming GM, yung pinakamataas. At nireklamo ako, sinumbong ako. Yun ang ginawa nila. Yung GM naman, glory to God, tinigyan siya ng angking talino. Ay tinawag niya ako, hindi siya basta-basta naniwala. At nung lumapit ako sa kanya, nakangiti siya. Pagbukas ko ng pinto, nakangiti. Sabi niya, inalok niya akong umupo. At napapangiti siya, mayroon akong narinig tungkol sa iyo. Unang-unang bitaw ko ay salamat. Salamat, sir, dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon upang marinig po yung side. Totoo ba na ganito? Sir, lahat po yan ay pinalitan din na. Lahat po yan ay kasinungalingan. Sige, i-prove mo sa akin na lahat ng sinabi nila ay kasinungalingan. Yun yung instrument na ginamit ng Lord. Lahat ng pinasulat ng Lord sa akin, yun po yung dinala ko sa Kanya. Sir, I will give you an 8 pages report tomorrow. Sige, by 7:30, kailangan ko mabasa niya. Tomorrow. Pagkabasa niya yun, by 8:30, tinawag niya yung lahat ng manager ng mga pato. At nung sila po ay lumabas sa kanyang opisina, na-meet ko sila sa pasilyo, hindi sila makatingin sa akin. Panay nakayo ko sila. So, glory to God, mga kapatid. Pag binigay ng Lord, pag ang author ng bawat ginagawa mo ay si Lord, siya ang author ng trabaho natin, hindi ka papabayaan ng Lord. Amen? Pag siya ang author ng buhay mo, hindi ka papabayaan. Amen? Ano man yan, mga kapatid. Ano man ang katayuan mo dyan, basta binigay ng Lord, hindi mo tinitignan yan.
salary mo, benepisyo, ano man yan, o surrounding, trato ng management, hindi mo tinitingnan yan, kundi tinitingnan mo ng Lord. Amen? Ito po yung kahalagahan na natanggap mo ang panawagan mo sa Panginoon. Ito po yung kahalagahan na alam mo yung pinapagawa ng Lord sa buhay mo. Amen? Ito yung kahalagahan na nakinig ka sa Lord. Amen? Narinig mo ang boses niya, manatili ka dyan, trabahong binigay ko yan, mayroon akong gagawin sa'yo, manatili ka. Regardless of the situation, regardless of the environment, mga kapatid, pag natanggap mo yun, kahit buhay mo, ay ititik at risk mo siya. Amen? Kahit piligro yung buhay mo, sige, alang-alang lang kay Lord. Ano mga kapatid, I'm supposed to be enjoying life na kagaya ng mga ano. Pero ito kasi yung sinabi ng Lord sa akin, kaya nanatili ako sa trabaho na yan. Kahit piligro na yung buhay ko sapagkat anytime, pwede naman akong ano. Pero hindi. Saan ka nakakita? Sa kalagayan ko. Yung gwardiya namin, hindi ako pinapasok sa aming bilya. Nag-i-hysterical yan. Makita lang yung sasakyan. Lalabas yan, nag-i-hysterical. Sino po yung nakakasama ko na puminsan natutunguyan nila yan? Nag-i-hysterical yan. Nag-i-hysterical. At every time na nag-i-hysterical siya, ipinapaalala ng Lord sa akin. Si Paul. Amen. Ano yun po yung demon-possessed na babae? Nag-hysterical kina Paul. Yun po, ang pinapaisip ng Lord sa akin. Amen. Ano ang treatment ng management? Hindi ko alam. Basta kay Lord lang ako nakapokus. Amen? Hindi ko tinitignan kung anong benepisyo mayroon ako, kung anong right mayroon ako. Basta kay Lord lang. Amen? Alang-alang lang sa panawagan ng Panginoon. Amen? Kaya nga nagiging passport na lamang ang trabaho sa pinapagawa ng Panginoon. Napakahalaga sa natin mga kapatid. Yung marinig mo siya at tanggapin mo ang panawagan ng Panginoon sa buhay. Amen? Mag-decide tayo mga kapatid. Tanungin natin sa Lord na empty tayo at magpalinis tayo sa Kanya. Wala tayong iniisip, kundi Lord, nais kong tanggapin ang pangungusap mo sa akin. Mga kapatid, normal ang mga Kristiyano magpapatuloy. After our life here, marahil, kung nagkatrabaho ka, kung mayroon pa mas magandang trabaho, normal na magpapatuloy ka. Pero ang tanong, is that God's plan in your life? Yun ang tanong. Ang pinakamahusay, pinakamahalaga, yung nakakasunod ka sa Lord. Yun ang pinaka-importante doon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng sitwasyon, hindi ka niya pababayaan. Amen? Dahil sinusunod mo siya. Amen? Napakahalaga mga kapatid na tayo po'y lumalapit sa Diyos. Tinatanong natin siya, ano ba Lord ang iyong plano sa buhay ko? Ano ba ang pinapagawa mo sa akin? Amen? Itong trabaho ko bang ito ay ito po yung pinagkaloob mo? Manatili ba ako dito? Marami kasing offer, Lord. Amen? At magaganda, Lord. Alam ko, Diyos ka ng pagpapala. Pagpapala yun, nakikita ko. Pero hindi po yun ang interpretasyon natin, mga kapatid. Hindi sa nakikita natin, kundi kung ano yung pinapakita ng Lord sa buhay natin. Amen? Hindi yung iniisip natin, kundi yung ipinapaisip ng Lord sa buhay natin. Yun po yung mga mahalagang bagay sa buhay natin. Amen? Kung sa patingin pa lang natin, mga kapatid, ang basihan natin, hindi yan ang tinuro ng Panginoon sa buhay natin. Ang tinuro niya, kung ano yung ipinapakita ng Lord, hindi yung nakikita mo, kundi yung ipinapakita ng Lord. Amen? Isang kaguluhan. Lord, magulo. With my own physical eyes, magulo, Lord. Pero sabi ng Lord, hindi magulo yan.
Lord, kapahamakan kasi bagyo. Hindi kapahamakan nyo. Kaligtasan nila. Nakukuha niyo mga kapatid? Bakit? Yung bagyo, instrumento ng Lord, inalaw niya para magising yung mga taong wala pa sa Kanya at manumbalik sila sa Kanya. Kaligtasan. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Huwag po nating interpret sa sarili nating interpretasyon. Amen? Hayaan mong interpretasyon ng Diyos sa buhay natin. Amen? Napag-aralan na natin ito, 2 Peter chapter 1, 20-21. Amen? 1 Corinthians chapter 2, verses 10 to 12. Amen? Yung kay Lord. Amen? Hindi yung atin. Kung sa atin mapapahamak tayo. Kay Lord, dahil siya yung may plano ng buhay natin. Siya ang may hawak ng buhay natin. Amen? Ano ba sabi ng Lord sa 1 Peter 5, verse 7? Cast all your cares upon the Lord, for He cares for you. Siya ang nag-aalaga sa atin. Siya pala yung nag-aalaga sa atin eh. Bakit ka lumalayo? Bakit sarili mong diskartean na nanaig? Hindi. Siya ang mananaig sa buhay natin. Hindi yung nakikita mo, kundi yung pinapakita ng Lord. Hindi yung iniisip mo, kundi yung pinapaisip ng Lord. Hindi yung plano mo, kundi yung plano ng Lord sa buhay mo. Amen? Kaya maraming matatagal ng Kristiyano hanggang ngayon, hindi niya matukoy. Ano ba talagang panawagan niya? Anong panawagan na? Pupunta ka doon para magpatuloy. Hindi panawagan yan. Yan ay talagang normal. Nagagawin mo talaga bilang anak ng Diyos. Pero the point ng Lord dito, ano ba talaga ang pinapagawa ng Lord sa buhay mo? Kailangan magkaroon ka ng direksyon, magkaroon ka ng goal. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Hindi ito sinusukat sa pera, hindi ito sinusukat ayos na nakikita mo. Wow, ang gandang package. Amen? We are all managers in the eyes of God. Amen? Huwag niyo pong i-underestimate ang ating kalagayan. Tayo ay mayayaman kumpara sa mga taong kilala yung mayaman. Amen? Hindi sukatan ng pera, hindi sukatan ang money, hindi sukatan ang wealth. Amen? Ang sukatan dito ay alam mo yung pinapagawa ng Lord sa buhay mo. Amen? Anong sabi ng centurion? Lord, I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat na ikaw ay papasukin ko o pumunta sa akin. Bye. Pero sabihin mo lamang ang iyong salita at gagaling na ang aking alila. Amen? Sabi ng Lord, this is my first time. The very first time. Na marinig ko ang isang grabing pananampalataya. Never, even in Israel, sabi niya, kahit sa bayan ng Diyos, hindi ko narinig ito. Pero sa kanya, grabe. Amen? Nag-reason out pa, di ba? Sabi niya, for I am a man under authority. Amen? Pwede ako magputos, punta ka doon, at sila pupunta. Halika rito, pupunta siya sa harapan ko. Amen? Gawin mo ito at gagawin nila. Amen? Kasi official siya. May mga tauhan siya. Mga kapatid, ano ang katayuan natin sa buhay? Manager tayo, supervisor, engineer, nurse, accountant, lawyer, father in the family, amen? Husband, ano yung kalagayan natin, mga kapatid? Sabi ni Lord dito, pwede naman natin iutos yan. Amen? Pero nais ng Lord sa buhay natin, kung paano yung katayuan mo na pwede kang ino-honor ng mga tao. Sabihin mo sa asawa mo, kung wala kang rangko, wala kang posisyon sa trabaho, pero may asawa ka, pinipunta ka doon, makikuha yung tubig.
sumusunod yung asawa mo. Amen? Kumukuha siya ng tubig para sa iyo. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Kung nangyayari sa buhay natin ito, di lalo na kay Lord. Amen? Lord, sabihin mo lang. Sabihin mo lang yung salita mo. Gagaling na siya. Dahil ako, Lord, pag sinabi ko sa asawa ko, mahal ko, punta ka doon. Punta ka doon. Kunin mo ang aking chinelas. Kinukuha niyan. Amen? Malapit na akong dumating. Ano pang iniluto mo? Yan. Di ba? Breakfast is ready, lunch is ready, dinner is ready. Amen? Sumusunod. Mga kapatid, ito ni simple analysis, ano po yung sinasabi ng Lord po? Kung nagagawa mo yan, sumusunod yung mga tao, edi much more kay Lord. Amen? Much more. Ito po yung nais ng Lord na pagtitiwala sa Kanya. Lord, sabihin mo lang yung salita mo. Ano ba ang salita mo ngayon sa buhay ko? Gagawin ko. At mangyayari, Panginoon. Amen? Ano yung kalagayan ninyo? Ano yung kahilingan nyo sa oras na ito? Lord, magsalita ka lang. Gagaling na ako. Magsalita ka lang, Panginoon, lalakas na ako. Amen? Magsalita ka lang, Lord. Ipuprovide mo na, Panginoon. Mararanasan ko na yung sinasabi. Amen? Kaya nga, healing by believing. Amen? Healing by believing. That healing is response of God because of your belief. Amen? Pinalakas ka dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Because you believe in God. You believe in His Word. Amen? Sabi ng centurion, just say a word, Lord, and my servant will be healed. Amen? Karap niya si Lord nung siya po ay nasa katawan tao. Pero now, God is His Spirit, hindi natin siya nakikita. Amen? Anong nais ng Lord sa buhay natin? Lord, sabihin mo lang yung salita mo, Panginoon. Magaganap yung inihingi ko. Magaganap, Lord, yung kahilingan ko. Magaganap, Lord, yung nilalapit ko sa iyo. Amen? Gaano mo yung kalayo? Yung pinapanalangin. Lord, sabihin mo lang yung salita. At magaganap. Sabihin mo lang, Lord. Amen? That is why when we pray, we claim it in the name of Jesus. Amen? Whenever we pray to God, we pray through Jesus. Amen? In the name of Jesus. Sabi ng John 16, verses 21 to 23. Amen? When you pray to God, pray in the name of Jesus. Amen? And whatever you pray in the name of Jesus, God will answer you. Amen? God will answer you in the name of Jesus. That's why we pray to God in the name of Jesus. Amen? Dahil si Jesus nakilala ng sanlibutan, physically, amen, na representative ng Lord, nagkatuwang tao siya sa Kanya, at yan ay kung ipinapakita ng Lord na kung ano ang ipinaranas niya sa lupa, ay mararanasan mo rin. Amen? Kinikilala mo ang kaganapang ginawa ng Panginoon Jesus nung siya ay nandito pa sa lupa. Amen? Nung siya ay nagpapagaling, sabihin lang niya, now get up. Arise and take up. Mag-aaray siya. Amen? Lord, yun mo yung panalangin natin. God, I pray in the name of Jesus. Inaalala mo ang kapangyarihan ng Panginoong Isus sa ginawa niya sa lupa. Amen? Dahil yun po yung naranasan ng tao. That is why we pray to God in the name of Jesus. Amen? Believing that God, through His Son, Jesus Christ, ay magkakaroon ng kasagutan. Amen? Kaya nga, healing by believing. You will be healed if you believe. Amen?
Tingnan nyo yung mga kapatid. Hindi na kailangan na siya ay physical na pupunta pa doon o personal na pupunta doon sa may sakit. Amen? Sapat na inihain mo at naniwala ka sa Kanya. Amen? At tinanggap mo ang instruction ng Lord. Tinanggap mo yung salita niya. Tinanggap mo yung boses ng Lord. Amen? Nangyari. Eh kung wala yung ganung pananampalataya, mga kapatid, kaya ito yung nangyayari sa maraming tao. May sakit si ano. Naku, gulong-gulo na. Nagpailan ng emergency leave. Anong gusto niya sabihin? Dahil sa kanya, gagaling yung may sakit doon? Hindi, mga kapatid. Sapat na magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Ano kayang nasa isipan ng mga taong gano'n? May sakit si ganito. Lalo na mahal niya sa buhay. Naku, si lolo ko talagang alagang-alaga ko niya nung ano. Ganun pa, di ba? Pero hindi, mga kapatid. Kagaya ng centurion na ito. Nilalapit niya ang kanyang servant. Lord, just say a word and my servant will be healed. Amen? Lalapit tayo sa Panginoon na may pagtitiwala sa Kanya. Amen? Na may kababaan ng loob. Lord, kaya mong pagalingin kahit gaano man siya kalayo. Hindi maiksi ang kamay mo para hindi idapo sa Kanya. Amen? Hindi rin maiksi, Panginoon, ang kamay mo para, Lord, katagpuin ang pangangailangan nila sa oras na ito. Ano ang pangangailangan nila? Specific ka, money. Lord, you will send forth money. Amen? To take Ate Jonah and Baby Grace here in Saudi Arabia. Not only physical money, but money himself. Amen? Grabe, mga kapatid, yung faith na nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Sabi nga ng Lord sa Matthew 17 verse 20, di ba? Kahit ganito lang yung faith natin like a mustard seed. Amen? Ganun ang kaliit. Kaya mong ikuman na yung bundok na ito ay lilipat. Amen? Oy, bundok na yan. Ngayon din ay lumipat ka doon sa bata. Lilipat yan. Amen? Spiritually, figuratively, yung mga bundok na yun na sinasabi ng Lord, ito yung mga problema, yung mga hadlang sa ating buhay. Amen? We can command. Amen? You, body, spirit, get out from me right now in the name of Jesus. Lalayas yan, mga kapatid. Amen? Ano ang itinuro ng Panginoon para magiging effective ka sa bagay na yun? Sabi ng James 4:7, submit then unto God. Submit then unto God. Mga kapatid, submit then unto God. Kasi wala kang magagawa. Sabi ng John 15 verse 5, apart from Him, you can do nothing. So submit then unto God. Magpasakop ka sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, seize the devil, iwaksi mo, tinuruan ka ng Panginoon na magwaksi, mag-rebuke, mag-cast out. Amen? Resist it in the name of Jesus and He will flee from us. Amen? Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay may hawak na pagkakasting. Amen? Tayo po mga kapatid ay nagkakas out. Amen? May problema ka. Oh, body spirit, alis ka dito. In the name of Jesus. Amen? Mga kapatid, pinagkaloob sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon. Pinagkaloob sa atin. Yung power and authority ay pinagkaloob sa atin. Amen? Paano mo lamang niyang gagamitin? You have to connect to Jesus. Amen? You have to connect to God. How you connect to God? Through your faith. Amen? May sakit, body spirit yan. May problema, body spirit yan. Amen? You have to cast out in the name of Jesus. Amen? Mag-connect ka kay Lord. Hindi mo kaya ng isa yan. Mag-isa. Kung sarili mo na. Kahit ipinagkalo ng Lord, yung power and authority sa iyo, still, you have to be connected with God. Amen? Kailangan konektado ka pa rin. Amen? Huwag po natin lilimutin yun, mga kapatid. Dahil sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. In John 15 verse 5. Amen?
Mayroon pa siyang pagbunga doon, di ba? I am the vine and you are the branches. Amen? Whoever abides in me, amen? Ano sabi niya? Will bear much fruit. Amen? Will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen? Ito po. I am the vine and you are the branches. He that abides in me and I in him, the same bring forth much fruit. For without me, you can do nothing. Huwag po natin susuluin, mga kapatid. Kahit batid mong, alam mong, kasama mo ang Diyos, still, i-acknowledge mo ang Diyos sa buhay mo. Na hindi mo kayang gawin yun o gawin ang mga bagay-bagay kung wala siya. Amen? Ano po ang nais parating ng Lord sa buhay natin? Kagaya ng centurion na yan. Just say a word. Amen? Pero niyo mga kapatid, may mga instances sa buhay natin na nasa gipitan ka na. Pero ang yung prayer, the very effective prayer in Jesus' name. In Jesus' name. Amen? Nangyayari, gumagawa si Lord ng mga bagay-bagay. Amen? Simpleng panalangin. Simpleng pagtawag sa Diyos. Pero grabe ang idinudulot. Amen? Dahil nanggagaling sa puso. Amen? Nagtitiwala ka, naniniwala ka sa Kanya, at inu-honor mo ang Lord sa buhay mo, ina-acknowledge mo siya, kagaya ng centurion. Amen? Mga kapatid, grabe po yung faith na nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Na kahit yung centurion na ito, na wala namang pananampalataya sa Lord, pero this time, ganito po yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Amen? Ganito po yung pag-honor niya. Ganito po yung kababaan ng loob niya. Amen? When Jesus heard it, He marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Amen? Marami, mga kapatid. Sa malupalok ng mundong ito, nariyan yung mga tagasunod ng Panginoon, mananampalataya. Amen? Pero nakakalungkot, mga kapatid. In verse 12, but the children of the kingdom shall be cast out into the outer darkness. Akala natin, wow, mananampalataya na sila. Amen? Pero sabi ni Lord, hindi lahat na nariyan ay totoong anak. Alam mo yung mga totoong anak ng Diyos, makikita mo yung bunga. Makikita mo yung pananampalataya sa Kanya. Mayroong bunga ng pananampalataya, may bunga ng banal na Espiritu sa Kanya. Amen, makikita mo yan. Ito po yung sinasabi ng Lord. Dahil time comes, ay, hindi ako kasama, ba't ako naiwan? Kasi hindi ka tunay. Amen? Makikilala mo, sabi ng Matthew 7, verse 16 and 20. Makikilala mo ang tunay na mananampalataya sa Kanyang bunga. Amen? Mga kapatid, by now, sumunod na tayo sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung sino yung mga tupa niya. Amen? At ang mga tupa niya talagang naririnig nila ang Diyos. John 10:27. Amen? Naririnig nila. And my sheep shall listen to me. My sheep listens to me. Napapakinggan nila ako, sabi ng Lord. At kung napapakinggan mo ang Panginoon, gumagawa ka. Sumusunod ka sa Panginoon. Amen? Grabe ang binibigyan ng Lord na grace period sa buhay natin, mga kapatid. But we don't know that grace period, kailan? Hanggang kailan? Amen? Pero hanggat may buhay tayo, mga kapatid, humihinga tayo. Sumunod na tayo sa Panginoon. Otherwise, hindi natin malalaman yan. Maybe tomorrow, maybe baden bukra, bukra. After 3 days, baden bukra. Tapos may kalakip pang inshallah. Amen? Hindi natin alam. Pero nais ang Panginoon na maging handa tayo. Amen?
Sumusunod na tayo. Mga kapatid, it's about time. Kalimutan na natin yung sarili natin. Mag-focus na tayo sa Panginoon. Amen? Hayaan mong yung plano mo ay yung plano ng Panginoon na manaig sa plano mo. Amen? Hindi yung plano mo, kundi yung plano ng Panginoon. Tanungin mo si Lord. Kung tunay kang anak ng Diyos, pag nakipagpanayam ka, kakausapin ka ng Lord. For sure. At maliwanag yun. Alam niyo mga kapatid kung bakit nananaig yung plano mo? Sapagkat nung lumapit ka sa Panginoon, preoccupied ka ng plano mo. Preoccupied ka ng iniisip mo. Kaya, Lord, confirm. Ano kung, yung inihain mo, yun ang gusto mong mangyari eh. Gusto mong mangyari. Amen? Hindi yun ang gusto ng Lord na mangyari. Dapat bukas yung buhay mo, Lord, kung ano yung kalooban mo, yung lulubin mo sa buhay ko, yun ang magaganap. Amen? At hindi ka mo paghihinayangan ang bawat alok ng mundo. Amen? Hindi mo paghihinayangan yan. Bakit? Dahil nakakasunod ka sa Lord eh. Pag sumusunod ka sa Kanya, for sure, hindi Kanya pababayaan. Amen? Hindi sukatan niya na masaya doon, marahil ay mas magandang benepisyo, mas magandang kalagayan ko doon, yun lang yung tingin mo. Pero nakakasunod ka sa Panginoon. Yun ang the best. Amen? Talagang hindi ka lang iduduyan ng Lord. Amen? Hindi ka lang iduduyan, papaypayan ka pa habang dinuduyan. Amen? Mayroon pang tararin yun. Amen? Mayroon pang pakanta yun. Di ba? Oh, talagang laulabay. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Tayo po ay sumusunod sa Kanya. Amen? So back to our text, makikita po natin ang nais ng Lord sa buhay natin. Mahalaga yung naririnig natin siya. Mahalaga yung ano bang sinabi ng Lord sa buhay mo, manatili ka doon. Amen? But the children of the kingdom shall be cast out into the outer darkness, nakakalungkot. Amen? Ito po yung mga huwad, mga kapatid. Amen? There shall be weeping and gnashing of teeth. Amen? Nakakalungkot. Kaya makikilala mo. Kung gumagawa ka ng isang bagay dahil kay ganito, hindi. Kailangan gawin mo yan para kay Lord. Pag ginagawa mo yan para kay Lord, hindi ka magsasawa. Amen? Kahit tablang ka ng puyat, kahit tablang ka ng pagod, still babangon ka, still babangon ka, still babangon ka para kay Lord. Hindi ka magsasawa. Bakit? Kasi the more kang sumusunod sa Panginoon, yung iba yung strength na binibigyan ng Lord, nariyan. Amen? Katatagpuin niya yung pangangailangan. Kasi maglilingkod ka sa Panginoon, susunod ka sa Panginoon, sa palagay mo kaya, mga kapatid, pababayaan ka niya, paano ka makakasunod? Amen? Mga kapatid, when you obey God, God will always equip you with tools. Amen? Alam nga na tinawag ka ng Lord ng karpintero, hindi ka bibigyan ng martilyo, gari, bibigyan ng Lord yan. Amen? Ganon din tayo mga anak niya. Pag sumusunod ka, alam mo yung pangangailangan mo. May pamilya ka. Siyempre, kailangan ng pamilya mong time. Ayos ng Lord. Kailangan nila ng pera. Amen? Kailangan nila money. Amen? Kailangan nila yan. Amen? Alam ng Lord, mga kapatid. Likewise, in the ministry, when you serve God in the ministry, God will give you an anointing. Amen? I-anoint ka niya. Otherwise, you will not be effective. Amen? Hindi ka magiging effective sa ministry kung walang anointing ng Panginoon. Amen? Siya ang kikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi ikaw. Amen? Itatago ka niya sa kanyang likuran. Amen? Siya ang mapapront. Siya magsasalita. Siya magsusupply ng bawat sasabihin mo. Amen? Ito po yung kahalagaan na nauunawaan natin kung paano ba talaga mag-flow sa Panginoon. Amen? Kaya nga lahat ng Kristiyano na tinanggap nila ang panawagan ng Panginoon, anuman ang mangyari, tatayo sila. Mananatili. Amen? Huwag
Huwag po nating ayaan na sayang. Nandun na nga ako, sayang. Amen? Sayang talaga. Amen? Sayang. Pero nais ng Lord sa buhay natin. Sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Maging maliwanag sa buhay natin. Amen? And verse 13, the last verse, and Jesus said unto the centurion, Go thy way, as thou hast believed. So be it done unto thee. And his servant has healed in the self-same hour. Amen? Sabi ng Lord, sige, umuwi ka na, magaling na siya. Marka mo kagad yung oras, eksaktong yung oras na sinabi ng Panginoon. Mangyayari, Lord, 12:41 point. Lagyan mo ng point kung kinakailangan. Amen? Darating ako 2 minutes and 20 seconds. Amen? Si Lord, ganun din mga kapatid. Pag sinabi niya ngayon nangyayari. Ngayon, magaganap. At ito po yung nais ng Lord na ma-establish sa buhay natin. Lord, I claim it in the name of Jesus. Stand. Amen? Kung minsan sa buhay natin mga kapatid, there are 3 forms of answers of God in our life. Ano po yan? Yes, no, wait. Amen? Ipapabatid ng Lord kung no. Right on the spot, ipapabatid ng Lord. Ipapabatid din niya kung yes. Pero kung wait, magantay ka. Ano ba yung wait? Magantay, di ba? Magantay ka. Basta ilagay mo lang na nagtiwala ka kay Lord sa panalangin mo na yon. Pero tinanggap mo ang answer ng Lord. Wait lang. Amen? Wait lang. Wait lang. Nagpabook ka ng ticket. Amen? Walang kasiguro doon pa, pero waiting list. Wait ka lang. Amen? Wait. Ito ngayon. Bigyan ko yan ng halimbawa. Nung dumating yung sagot sa'yo, nakalimutan mo na yung panalangin mo noon. Amen? Hindi ka naging handa. Amen? Hindi ka naging handa. Bakit binigay ito sa akin? Hindi ko naman hiningi. Kumisa nagkikipag-argue tayo sa Lord. Amen? Kumisa nagkikipag-argue. Bakit? Hindi ko naman ito hiningi, Lord. Bakit nangyari ito? Alam niyo yun, nangyari din yan kay Zacarias. Amen? Sa Luke chapter 1, verses 11 to 13. Nangyari sa kanya. Amen? Barren, si Elizabeth. Amen, yung asawa niya. Matanda na sila. Matanda na sila. Ito po yung parents ni John. Amen? So, matanda na sila. Humingi sila ng baby. Ayun, dumating, matagal ng panahon sa dumating, siyempre naman, kung iisipin natin mga kapatid, siyempre, at the marriage, siyempre, humingi tayo ng baby blessing. Sino pong hindi humingi ng baby blessing? Amen? Kung mag-asawa ka, hindi ka humingi ng baby blessing, imposible. Para may mga bata, imposible. Di ba? Di ba? So, imposible yun. Magaganap yung mga kapatid, di ba? Mayroon pong inihiling kang baby blessing pag ikaw ay, bagong panak ka, ganito ay bagong pagkasal. Amen? So, humihingi ka. Sila, mga kapatid, nung sila pa ay nasa kabataan pa, sabihin, parang kagaya natin, bata pa, gano'n, kabini, bata pa. Amen? Humiling sila ng baby. So, lumipas ang dekada, maraming dekada sa buhay nila. Taka ako dumating. Pinadala ng Lord ang anghel at nakitungo sa kanila. Si Angel Gabriel. Amen? Basahin natin. So, and there appeared unto him an angel of the Lord, si Angel Gabriel po yan, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacarias saw him, he was troubled. He was troubled. And fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacarias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Ito po si John. Amen? Anak nila. Amen? Mga kapatid, tingnan niyo po, sabi ng Lord sa pamamagitan ng anghel, tinugong ko na yung panalangin mo. Nangyayari ito sa buhay natin, mga kapatid. Nangyayari. Lumipas na yung panahon. Kasi hindi natin naunawaan
yung pangungusap ng Lord sa buhay natin sa panalangin. Mga kapatid, pag lumapit ka sa panalangin, not necessarily na, yes, ito po yung mga ganap. Ito kasi humingi ka ng Lord, 1,000 reals. Binigay niya 1,000 reals. Tugon. Amen? Tumutugon din si Lord sa pamamagitan ng no. Anak, no. Hindi para sa'yo. No. Anak, dagiga. Wait. Amen? Sway. Wait. Amen? Pero yung kadalasan sa buhay natin, pag lumalapit tayo, agad-agad, Lord. Sige na. Amen? Sura-sura. Bakit kaya? Kaya tuloy, hindi mo siya nauunawaan. Hindi mo nauunawaan yung wait, sabi ng Lord, hindi mo siya nauunawaan. So, kinalimutan mo na yung kahilingan mo. Parang si Zacarias. Kinalimutan na niya. Sino ba naman sa edad natin? Magkakabib. Amoy lupa ka na. Sa edad natin. Di ba? Pero walang imposible kay Lord. Amen? Sabi niya ang Luke 18:27, for men it is impossible, for God, nothing is impossible. Parehas na Luke yun, mga kapatid. Doon nagsalita si Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nung dumating, bakit? Nakikipag-argue pa. Amen? Nakikipag-argue pa. Bakit may bawat ganun pa? Yun po yung nanalangin ng matagal ng panahon. Tapos ngayon lang, tinugon ni Lord, pero isipin mo maigi. Pinalangin mo yan. Pinalangin mo. Matagal ng panahon na. Amen? Nangyari na sa buhay natin? Amen. Kaya nga sabi ng Lord sa Hebrews 3:15, if today you hear His voice, harden not your heart. Amen? Kung ngayon ay narinig mo ang boses ng Panginoon, huwag ka na matigas. Huwag ka na matigas. Sabihin mo na sa katabi mo, huwag ka matigas. Kung narinig mo siya, yun na yun. At yun na yun. Amen? Mga kapatid, huwag po tayo magpaplano at gawin yung plano natin, hindi. Anything na ginagawa natin, iniisip natin, ihahain natin kay Lord. Hayaan mo na si Lord ang mag-approve ng plano mo. Amen? Pag si Lord ang nagsabi, yun na yung pamantayan mo. Si Lord ang nagsabi. Ano man ang mangyari, si Lord ang nagsabi, mananatili ka. Hindi ka niya pababayaan. Amen. Batid ng Diyos, alam niya kung ano yung para sa iyo. Alam na yung mga anak niya malungkutin, masasayain ka ng Lord, mga kapatid. Hindi yung sa tingin mo, ang ganda doon sa Canada, ang ganda doon sa Canada, ang ganda doon, ang ganda doon. Naririnig ko, ang ganda doon. Amen? Ang tanong, yan ba ang plano ng Lord sa'yo? Yung ba ang sabi sa'yo? Yun ang tanong doon. Ay, hindi. Maganda yung kumpanya doon. Malaki ang sweldo. Ang tanong, yun ba ang sinabi ng Lord sa'yo? Pag hindi sinabi ng Lord sa'yo, marami kang kaharapin doon. Marahil, in 1 year, sarado na yung kumpanya. Nasaan yung pinapagawa ng Lord? Atin. Amen? Pag binigay ng Lord, hindi kanya pababayaan. Pag binigay ng Lord, hindi kanya pababayaan. Amen? Alam ng Lord, alam nga naman na dahil doon sa trabaho mo na yun, malungkot ka. Parang crumpled paper lagi yung mukha mo. Hindi. Amen? Problematic ka lagi. Hindi. Magiging masaya ka doon. Amen? Kasi kay Lord ka eh. Amen? Kay Lord ka. Hindi. Hindi, mga kapatid. Hindi. Manatili ka dyan, sabi ng Lord, manatili ka. At si Lord ang gagawa ng kaparaanan.
Lord, kailangan ko rin ng... Alam ko, sabi ng Lord, alam ko yan. Amen. Lord, kailangan ko rin. Oh, alam ko, sabi ng Lord. Amen. That time, pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, you name your request to God. For sure. Name your request to God. For sure. Amen? Ba sabi ng John 12:26? God will honor our word. Amen? I-honor ng Lord yung salita natin. Lord, kung binata ka, Lord, yung para sa akin na asawa ko, Lord, plano mo. Lord, yung maraming M. Ha? Sige, sabihin mo kay Lord, magkakaroon ka ng favor sa Kanya. Amen? Ito po, mga kapatid, ang nais ng Lord sa buhay natin. Hindi siya magpapabaya sa atin pag siya po ang mayroong author sa buhay mo. Amen? Hindi kayo mapayaan. So, where is the healing by believing? Because you believe, your needs is healed. Your problem is healed. Amen? Hindi yung physical na nakikita mong kailangan ng kagalingan. Hindi. Hindi lamang yun, mga kapatid, ang healing na nais ng Lord. Physically, spiritually, lahat yan, mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Amen? Pero unang-unang gagawin ng Lord, spiritual muna. Amen? Uunahin niya yung spiritual side sa buhay mo. Amen? Kailangan ma-establish yung faith mo sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. After that, the physical needs will follow. Amen? Yun po yung unang-unang gagawin ng Lord sa buhay natin. At ito po yung hindi pwedeng baguhin na panyan, mga kapatid. Hindi kaya baguhin ng tao yung proseso ng Lord sa buhay natin. Amen? Dahil sabi ng Hebrews 11:6 nga, for without faith, it is impossible to please God. Amen? Kailangan ma-establish yung faith sa buhay natin. Amen? So, healing. Nai-heal ang bawat pangangailangan natin, mga kapatid. Amen? Sakit man yan physically, sakit man yan spiritually. Amen? Kinakatagpo ng Lord sa buhay natin kung ikaw ay maniniwala sa Kanya. Amen? Biruin mo ni Centurion, hindi naman siya Christian, hindi naman siya mananampalataya, hindi naman siya believer. Pero, narinig niyo na si Lord ay nagpapagaling, si Lord ay naghahimala. Amen? He is a miracle working God. Nilapitan niya. Amen? So, nagtiwala siya sa ganon, kahit naririnig lang niya. Amen? Siya pala nagpapagaling, siya pupuntahan ko. Amen? Nagpasakop siya kay Lord. Amen? Magkamat siya po ay mataas na tao sa lugar na yon, pero nagpasakop siya sa Panginoon. At gano'n na lamang yung faith sa Kanya na, Lord, sabihin mo lang yung salita mo. Dahil ako ay nasa authority rin, na nagsasabi ako ng ganito sa tao ko, sila kumikilos. Sinusunod nila ang aking sinasabi. Diba? So, nais ng Lord sa buhay natin, na Lord, speak to me, speak to us. Amen? Meet our needs, Lord. Katagpuin niyo, Panginoon. Marami pong may sakit sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya. Hindi lamang physical na sickness yun, mga kapatid. Amen? First of all, ang unang-unang ayusan, Lord, na healing doon, yung salvation, mga kapatid. Amen? Kaya nga, wag po nating may bagyong dumating sa Pilipinas, naku, sakuna na naman. Hindi. Huwag po nating isipin yun na negatibo, mga kapatid. Amen? Manalig tayo, nakaparaanan ng Diyos na inalaw yung bagyo na yon upang tingin ang mga tulog. Amen? Para yung mga patay ay gawin buhay. Amen? Yung mga patay sa spiritual ay magigising. Amen? Magkakaroon ng buhay. Kung aalamin lang natin, mga kapatid, sa oras na ito, kung sino-sino yung mga tumanggap na mensahe ng Panginoon sa bagyo na yon, marami. Amen? Marami. Marami na numbalik kay Lord. Amen? Yung komportable sila sa katahanan nila na nawawala si Lord sa buhay nila, tinanggal ni Lord yung tahanan. Nilipat. Amen? Nung wala na sila din, umasa sila kay Lord. Amen? Yun ang napakalaga. Dahil mag-uumpisa sila sa bagong buhay na kasama ang Panginoon. Amen? Ganon din tayo, mga kapatid. Marami pong nawala sa buhay natin. Sadya talagang yun ang proseso ng Lord para wala kang didependihan, kundi siya lamang. Amen?
at manunumbalik ka sa Kanya. Ganito po yung nangyayari din sa buhay natin. Amen? So, ganito po yung nangyari sa yun. Amen? So, sabi ng Lord, kung ngayong araw na ito ay marinig mo ang boses ng Lord, tatanggapin mo ba? Susunod ka ba? Magmamaktol ka ba? Titigasan mo ba yung puso mo? Amen? Nais ng Lord sa buhay natin na tayo po ay mahil sa mga kaisipan na hindi kaisipan ng Diyos, mahil sa pusong matigas na puso, amen, may reservation pa, gusto ng Lord na mahil yun sa buhay natin. Amen? Sino po ang nais na mahil sa oras na ito? Physically, spiritually. Tayo po tumayo, mga kapatid. We believe that Jesus is a healer. Amen. Amen. We believe that Jesus is a healer. For God is a living God. He is always a healer in our life. Healer physically, healer spiritually. Kinakatagpo ng Lord ang bawat pangangailangan natin. Sabi ng Psalm 103 verse 3, our God who forgives all our sins, God can forgive all sins, and God can heal all illnesses, physically and spiritually. God is able to heal physically and spiritually. Psalm 103 verse 3 is a God who can forgive all our sins. And He is also our God who can heal all our illnesses. Lahat ng may sakit, lahat ng klase ng sakit, si Lord ay kaya niyang gamutin, kaya niyang pagalingin. Anong klase uri ng kasalanan, siya ang Diyos na nagpapatawad. Walang imposible sa Kanya. If you believe that He is a healer, today, let us bring to Him lahat po, Panginoon, wala ka mga kapatid ang mga kailangan natin. Hindi po, ilapit natin sa Diyos. Ilapit natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na dapat ayusin sa buhay. Kung nagiging hatlang yan sa buhay mo, kung bakit hindi ka nakakasunod sa Panginoon, ibigay mo ngayon. Lahat ng sagabal sa buhay mo, si Lord ang mag-aayos kung magtitiwala ka. Healing by believing, God will heal you. Trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. You hold my hand.
believe, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. I believe, Lord. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Lord, we believe, I Lord. believe, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Lord, for me. Jesus, you're all I need. I believe enough for me. Hallelujah. You are a healer, Lord. You are our everything, our portion, our fortress, our refuge, our provision, O God, our peace, our joy, our wisdom. You are our strength, O God. And with all I am, Lord, we will present our life. We will present our life, Lord. Hallelujah. Nilalagak namin, Panginoon, ang bawat alalahanin namin sa oras na ito. Nilalagak namin, Panginoon, ang bawat buhay namin sa oras na ito, Panginoon. Katagpuin niyo, Panginoon. Kami po, God, nilagutiwala sa iyo, nananampalataya. Nang kaya mong gawin, Panginoon, at katagpuin ang mga kailangan namin, mga kapatid. Be specific in your offering to God. God will meet thy needs right now. If you need more, say it, Lord. If you need financial provision of God, say it. If you need healing right now to your physical illness, say it, Lord. I have this sickness. I am offering you, Lord, and with all I am, I believe you, O God. That you are a healer, you will going to heal me, O God, right this time. Walk with you wherever you go. Yes, O God. Through tears Lord, and meron akong mga plano, Panginoon. I trust May mga plano ka, kapatid. and I Over to you, Lord. believe Hayaan mo siya in mag-approve. all your ways. Your promise Tanungin mo si Lord kung anong plano ng Lord. forever. If we walk with you, walk with you wherever you go. Through tears and joy, I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Yes, Lord. Jesus, I belong. Patuloy kami, Panginoon, O God, na magtitiwala sa iyo. The reason that I live, Lord, the reason Kaya that I Panginoon, sing. na magkanang nais mo sa buhay Jesus, namin. I believe. Nais mo, Panginoon, Jesus, I belong to you. at sa oras na ito, The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that
will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Come on, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Yes, Lord. Because you are the author, O God, of our life. With all our life, O Lord Jesus. Patuloy namin, Panginoon God, na inaalay sa iyo bawat bagay sa buhay namin. Na nagtitiwala kami, Panginoon. Lord, tatakuin mo bawat pangangailangan namin. Because you are magnificent God. We are declaring, Lord, that you are a magnificent God. Of the raging sea, the great passion over. Who compared to you? Who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth. It's precious joy in your great love. You are magnificent eternally.
as your morning waves. We are children. Let's sing again with the evening praise. When the evening call for songs of joy as the morning rays. We are children, give you praise. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus, no one ever will compare. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus, no one ever will compare. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus, no one ever will compare. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus, compare to you, Jesus. One more time, no one ever will compare to you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Lord. Oh, hallelujah, Lord Jesus. You are magnificent. You are a healer in all I am. No one else, Lord. You are a Lord, you are our healer. With all I am, oh God, you are the healer. You are a magnificent God. And everybody who